Grabe. Yan, dadaanan namin, oh. Ano na kami sa mga ulap-ulap. Walang dyan daan namin ngayon. Magang-maga pa lang yan, ha. What more kung tinahak namin ng gabi to. Baka wala na kaming makita sa daan. Ito ang isa sa best experience pag nag-Cordillera. Makita mo yung ulap na nasa paligid mo lang. Tapos dadaanan mo mismo yung ulap. Ayan na, zero visibility na to. Kaya dapat dahan-dahan lang. Mas kakaiba yung lamig kapag ganito. Pagka lalo dumampi sa mukha mo yung mga ulap-ulap na yan, naninigas yung ano ko dito eh. Yung sa may parting pisngi. Zero visibility na dito. Wala nang makita. Ano oras na ba? 6:30. 6:30? Oo. Tara na. Good morning! Last day na to ng ating Cordillera Adventure Level 2. Day 6. At dalawa na lang yung ating kailangan na checkpoint. Yung sabing maliligo kagabi, ayun, bagsak. Hindi na nakakaligo. Ewan ko kung maliligo pa kami nito. Sobrang lamig eh. Iba. Mas malamig to o parehas nung nakaraan? Pero sobrang lamig. Iba eh. Nanunuot yung lamig. Ang naging dinner na lang namin kagabi, ito na lang, oh. Lucky Me. Instant noodles. Kahit pa paano karoon naman yung tiyan namin kagabi. Hindi na namin kasi nagawang tumigil sa nadaanan naming mga kainan. At gawa nga ng yung gasolina namin. Siguro naman ngayon, ang mga gas station bukas na kagad. Unlike kagabi, 6:30 ng umaga. At ang check-out namin dito ay alas 12 ng tanghali. Pero, sa palagay mo bro, mga alas 9, alas 10 tayo alis. Ayun, mga ganong oras kami alis. Dahil sa nagcha-charge din pa rin kami ng aming mga kailangang battery. Ito, battery ng drone kay Lasadik. Ako ng battery ng drone ko. Tapos yung power bank ko. Pero at least, konti lang naman yung paggagamitan natin, kaya okay lang naman. Basta ma-charge na yung mga mas kailangan. Tapos magbe-breakfast na nga rin pala kami ngayon. Hinihintay-hintay lang namin na lutuin yung kakainin namin. Pre-breakfast pa rin naman. Nakita nyo na yung labas kung gano'ng kaganda. Ganda, no? Ganyan yung mga makikita mo. Oh, sobrang ganda. Sobrang ganda, sobrang lamig. Nakalibre ka agad mismo ng aircon dito pag dito ka talaga nakatira.
Bugyas. Ayun, ang liwanag. Napakaliwanag na rito. Akala ko nga baka makakita ko ng Sea of Clouds eh. Kasi pag sinabing Sea of Clouds, yan yung mga ulap na akala mo dagat sa mismong isang area tapos gumagalaw siya. Ito yung isa sa pinaka na-miss ko dito, yung kape nila. Unlimited. Kung meron nga lang tinda rito sa mismong hotel ng kape na nandun sa kainan, bibili sana ako. Kaso wala ata. Kape, papagising tayo. Breakfast time. Boom. Pampalakas, itlog. Para may lakas mamaya. Matindi na naman ang sasabakin namin ngayon. Kahit last 2 na last 2 checkpoints na lang yan. Busog na, okay na. Sila sa dekan sa'yo, wala sa dekan kanina. Unang buwas Bintuit tibok na po. Nag-press eh. Sobrang lamig. Isip yan. Kaya nga ulo lang ang ko ngayon eh, para matanggal lang yung kati. Tapos nagpunas-punas na ako ng katawan ng wipes eh. Ano niya? Marami pala yung tubig dito. tapos sasabihin mo kagabi, pagdating ko maliligo na ako para bago matulog. Hindi rin nangyari yun. Nantok din eh. Nauna yung pagod kaya sa salin ko eh. Kahit yung pagkahatid ng mga gamit namin, yung mga gamit na yan, lahat yan. Paghatid namin sa kwarto, konting kwentuhan lang kami. Tapos, paghiga, napapikit lang, diretso tulog na eh. Oo, lalo yung kagabi. Mas malamig yun, may hangin. Tapos, gabi. Naninigas nga yung kamay ko, kapal-kapal na nung gloves ko eh. Pag ihi ko nga sa may gilid eh. Pagpatak eh, yelo at At nag-ayos kami. Anong oras na ba? Lalarga na din kami. At kahit papano naman ay na-charge na namin yung mga mas kailangan namin i-charge. Mag-aalas 9 na pala. All goods. Wala naman siguro ako nalimutan. Room 207. O yan, pag mag-check-in kayo dito, yan ang aming pinag-check-in dito na room. Woo! Good morning! Ganda ng panahon ngayon. Ang lamig ng hangin. Napakasarap. Uy, may mga aso dun nakatali. Woo! Huwag malilimutang magpagasolina. 1 bar blinking. Epic talaga yung nangyari yung gabi na yun. Yung checkpoint namin dito sa Garden Breeze. Nandiyan yan. Buti na lang talaga at nakaabot kami dito. Buzzer beater eh. Hindi ako kung gaano kaganda yun dito sa kanan, sa may likod namin. Ganda ng view. Oras ay 9:33. 93 kilometers ang ating pupuntahan. Next first day, first checkpoint na ngayong umaga. Day 6 ng ating Cordillera Level 2. Tapos Halsema Highway tayo dadaan. Tingnan natin. Ayun, ang ating Shipa Tires Philippines Hampas Louvers. Kasi yung sticker ko. Ayun, magkatabi pala kami nila sa Dick. Baka hindi nyo makita eh. Last day natin, tapusin na natin to ah. Goods? Yeah. Let's go! Goods. Tirik na yung araw pero malamig ang hangin. Ayun, pagbaba pa lang namin dito sa mismo Garden Breeze Hotel. Teka lang, ganda ng view. Hindi ko mapigilan tumingin. Tsaka dito sa kaliwa eto na agad ang gas station na sarado. Sarado yung gas station. Diretso tayo. Marami na tayo madadaan ng gas station dito na bukas dahil umaga naman. Maaga magsara yung mga gas station. Alas 8 pa lang. Sarado na. Lamig, sarap. Naamoy ko naman. Naamoy ko na naman yung amoy ng pampataba ng lupa na gamit nila. Yun yung isang unique smell pagka nandito ka sa Cordillera. Ito, gas station. Baka malimutan pa. At least maga naman ngayon pagka tumirik kami. Aba, sarado pa rin. Ba't pa nagsarado? Ang aga-aga na 9:40 na ng umaga.
Ay, sa wakas, full tank na. May layo-layo pa ulit tayo mga kapagpagas. Baguio City, diretso Mankayan, kanan, kaliwa Kabayan. Batan, Bugyas. So, dito nga yung daan ng Patinok. Ito yung daan ng Patinok. Itong crossing na to. Ito pala yung Patinok. Itong kaliwang to. Tapos, dito naman yung mismong papunta ng Besang Pass. Itong kanan na to. Ito sa may Mankayan. Ito mismo yung sentro ng Abatan, Bugyas. Oh. Daming paninda. Ayun, medyas oh. Nakita ko yung medyas kasi sila sa di ko lang medyas na may isuot. Basaan-basaan eh. Buti madami akong dalang medyas. O di pinahiram ko na sa kanya muna isa. Pagkikita na lang ulit namin sa kanya, ibalik sa akin. Napakaganda ng naging level 2 natin ngayon. Although, yung ibang checkpoint na nagawa na natin ng level 1, kung umaga naman natin nagawa or gabi, dito naman sa level 2, kabaligtaran naman nung nagawa natin at napuntahan. Diba? Mas okay yun kasi naranasan mo ng umaga, naranasan mo ng gabi, naranasan mo ng umuulan, at naranasan mo ng hindi. Iba't iba. Yun ang masarap na experience pagka-adventure. Ngayon naman, mula sa Garden Breeze Hotel, papunta ng Baguio, ngayon lang din namin madadaanan tong lugar na to, itong ruta na to. Itong Cordillera Adventure natin, na kung ano man level ang tatahakin nyo rin, yung pagkasunod-sunod ng mismong mga checkpoint, pwede nyo namang hindi sunod-sunurin yun. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong rutang gawin. Halimbawa, katulad ng Tinok namin. Kung halimbawa, after ng Tinok, pwede kayong bumaba ng Tinok hindi dun sa dinaanan namin. Gusto nyo bumaba, dito ang labas nyo, dun sa kaninang daan na itinuro ko. At ang isusunod nyo, Garden Breeze, dun naman pakabila, paikot naman sa pakabila yung checkpoint. Okay lang naman. Syempre yung kasunod na checkpoint, after nung Tinok, na pababa dapat, na inuna nyo muna itong Garden Breeze, pagkatapos nun, tsaka kayo babalik ulit pa Ambuklaw Dam, pa Baguio ulit, which is okay naman, di ba? Yung naiisip kong ruta, yun yung ruta na naisip ko naman. Yun ay suggestion ka lang naman ha, kasi pwede naman iba-iba kung anong gusto mong pagkasunod-sunod ng ruta dun sa mismong checkpoint. Di naman porket nakita nyo mula sa taas pababa, yun na yung pagkasunod-sunod. Sa inyo kung anong gusto nyo. Pero syempre, yung guide na checkpoint na pagkasunod-sunod, mas maganda. Kasi hindi ka na mahihirapan Depende na lang kung pangalawang beses mo nang ginawa yung level na yun. Kumbaga, natapos mo na yung level 4, umulit ka ulit. Tapos gagawin mo ulit siya in your own route naman, sa decision na gusto mo. Na kaya siguro ginawa mo ulit yun, kasi iba namang motor yung gamit mo. Teka lang. Ang lamig. Tigil nga muna tayo. Sarado ko lang yung jacket ko. Grabe. Di na ako nagsuot ng panloob na jacket yung suot nung nagsagada tayo. Tumatagos sa dibdib Ano? Nag-autopilot ka na ulit? Anong autopilot? Wala ko, nag-autopilot ka na kagad Aga naman Parang gusto kong bumalik ulit sa taas Wow! Pagudpud ulit tayo, tapos balik na lang ulit tayo. Wow! Yabang ngayon palibasa to lang inararamdamang antok Maaga tayo natulog kagabi, di ba? Bagsak agad Yung gusto mong maligo, hindi ka naligo. Kahit naman siguro ako walang yung lamig na yun Kahit ako, talagang kahit ikaw, sabay tayo natulog. Wala namang namamatay sa baho at saka sa hindi paliligo Sa lamig nung dinaanan natin, tapos still ride tayo dahil matutuyo yung gas. Munti ka na talaga yun. Parang sa biyahe nating mga ginawa, ngayon lang kita nakita nag-autopilot. Hindi, oo. Hindi ko nga alam Samantala nung parang madalas ako yung nag-autopilot Naging antukin ako ngayong mga panahon. Nung nakakaroon pa, buwan. Kahit sa bahay, ganun. Nakakaantok talaga pag walang jowa, Siguro nga, ganun. Biset. Ang tasa naman pala natin. May hamog pa rito. Bakit na naman nga tayo? Mahamog-hamog. Sana hindi umuulan pagdating natin ng Baguio. Sana nga. Sabi ang dito, kapal. hindi nga natin makita Alas 10? Meron pang ganyan? Grabe. Grabe yung pataas na yan. First time natin madadaanan to Patanghali na, may hamog pa. Kaya nga. May waiting shed dito. Sino may baba? Walang makita din. Halos zero visibility ng... Hindi pa naman zero. Pero parang pag na. Zero visibility na yung pagka-in-street maintingin. Ayan tamo Grabe High altitude tayo Walang makita sa baba. Kahapon buti hindi tumuloy yung ulan.
Buti No? hindi malakas. Patak-patak lang na ano. Oo, patak-patak lang. Habang naandun tayo, papunta pa lang tayo ng Bontok, kinakabahan na ako eh. Restaurant View Deck. Grabe, yung bahay nasa may talagang gilid na bangin na. Paano kaya yung mga bahay sa gilid na to? Di ka kaya sila natatakot na? Sanay na siguro sila eh. Sanayan lang yan. Pero yung matatakot ako dyan pag yung tipong Pag may bumabagyo. lindol, tapos lakas ng ulan, no? Oo. Hirap yata dyan. Ito, katulad nito, oh. Pag ganun, aalis ako dyan. Lilipat muna ako sa Mustang. Pagka sobrang lakas ng ulan dito, tsaka yung Ayan, oh. Ito mo, may nasa lindol. tabing na. Gilid na gilid ng Ito, oh. Yung mga to. Gilid na mismo ng bangin. gas station, no? Oo. Ano sila? Tiwala sila sa gumawa. Ay, nagagawa ganda. pa nga dun eh. Sarap po, vegetable terraces, oh. Oo, Grabe. Yan, dadaanan namin, oh. Ano na kami sa mga ulap-ulap. Parang yung daan namin ngayon. Magang-maga pa lang yan, ha? What more kung tinahak namin ng gabi to? Baka wala na kaming makita sa daan. Ngayon pa lang, eh, oh. Boom! Pumupunta sa amin yung kaulapan, oh. Hanggang saan kaya itong ulap na to? Woo! Lamig! Ito ang isa sa best experience pag nag-Cordillera. Makita mo yung ulap na nasa paligid mo lang. Tapos dadaanan mo mismo yung ulap. Ayan na, zero visibility na to. Kaya dapat dahan-dahan lang. Woo! Wala na makakita, oh. Di na makakita yung kabilang bundok. Yun, dito sa kaliwa, okay, oh. Dito, wala. Takanan. Doon papunta lahat ng ulap, oh. Lumiliban dito sa kakaliwa. Delikado. Yung kalsada. Uy, grabe yung guho na doon, oh. Yung pagkaguho niya. Ay, may kabahayan yata ang nadamay. Wala naman siguro. Wala na makakita. Dito, maliwanag pa dito. Oh, ayun, oh, kita na rito, oh. Dito naman lumilipat yung mga ulap. Ayun, oh. Lumiliban na yung ulap dito. Yung kanina may nakikita pa tayo, ngayon wala na rin, oh. Grabe. Ito na, lalamunin na rin kami ng mismong ulap dito. Ayan na, oh. Ayan, kinakain na kami ng ulap. Ayan na. Haharangan na yan ang ating dayan. Ayun yung ulap. Mukhang hinihigop ng mismong halaman yung ulap, eh. Kinakain, eh. Lahat ng galing sa kabila dito na pupuntahan, eh. Ang ganda ng talaga rito, ng mismong waiting shed, up and down. Ito palang tinatahakata namin ay yung tinatawag na Halsema Highway. Which is, ang alam ko, ito yung papunta rin mismo dun sa highest point. Hindi Tinok, ha? Yung unang highest point, yung Atok. Dito, kitang-kita mo yung mga daan dun sa may gitnang mga kabundukan, eh. Mas kakaiba yung lamig kapag ganito. Pagka lalo dumampi sa mukha mo yung mga ulap-ulap na yan, naninigas yung ko dito, eh. Yung sa may parting pisngi. Zero visibility na dito. Wala nang makita. Mali pala ang decision ko na hindi magsuot ng hoodie jacket sa loob. Mamaya maninigas na naman kamay ko nito. Tapos iba pa yung pakiramdam pagka yung sobrang lamig sa paa. Akala mo basa yung medyas, eh. Walang Diyo. Lalo nang walang nakita. Oh. Ito, Bakun, kanan, diretso Baguio. Bakun? Ngayon ko na narinig yung pangalan ng lugar na yun, Bakun. Hindi ko pa napupuntahan din yung lugar na yun. Kibungan. Diretso tayo dito. Baguio. Kibungan. Bakit, eh? Mas mataas yun. Yun, umaraw na dito. Umaraw-araw na. Naramdaman ko rin yung init sa wakas. Ganda rito, ah. Anong view deck to? Eco leading view deck. Uy, may mga motor-motor pa, oh. May mga kung ano-ano. Nadaanan ko na yung isang karatula na nakalagay, Kabayan, kakaliwa. Ito syempre, Baguio pa rin to. Yung Kabayan parang, napuntahan ko na ba yun? Or lagi ko lang naririnig kaya parang familiar sa akin, Kabayan. Anong lugar na to? Natubleng.
Bugyas pa rin pala to. Ang gaganda ng pananim nila ngayon dito ah. Oh. Hindi sira ah. Hindi yung sobrang lamig. Kaya nagkakaroon ng sira yung mga halaman, yung mga pananim. Alas 11. Magtatanghalian na ulit. 66 kilometers, 2 oras pa. Grabe yung ano. Dumadampi sa mukha ko yung lamig. Para akong hinihila na humiga sa kama. Or kung saan man matutulog. Ay. Saka natin visor para hindi ako antukin. Daming repolyo. Ano ba? Repolyo. Pechay Baguio. Sarap yan nun. Kimchi. Pag dito ka nag-construction, parang tatamarin kang gumawa eh. Ang lamig eh. yung lagi ka ng patama, parang gusto mo lagi ka na lang tutulog. Imbis na magtrabaho. Grabe, daming gulay na dala ng jeep na yun ah. Pati top load, meron din. Tapos yung kasunod din na pick up, halos pangat na yung harapan. Atok Benguet na tayo. Dito madadaanan natin mismo yung ano, highest point. Ngayon ko lang yung mararating. Ngayon ko lang yung mapupuntahan. Kakantok pero hindi naman yung autopilot. Talagang hihikab ka lang ng hihikab sa lamig. Pero di naman yung tipong ano, nag-autopilot na. Yung talagang pipikit-pikit ka na sa antok. Buti dito, ang dami ng ano, poste na may solar lights. Maliwanag na rito. Ayun, naalala ko na yung ano, yung Kabayan, Benguet. Doon yung ano, Mount Timbak. Yung mataas. Umabot ng 5 degrees yung mismong lamig doon. At etong nasa tapat ko yun. Yan, tingnan nyo naman yung ulap doon sa tuktok. Yung packet na yan, yung paliko na nadaanan ko kanina. Susunod na natin puntahan yan. Di pa tayo ready ngayon. Tapusin lang muna natin itong level 2. Tapos babalik tayo dito para puntahan yung Mount Timbak sa Kabayan, Benguet. Okay, highest point, Atok, Benguet. Dito na tayo, ang daming tao. Highest point, napuntahan din natin sa wakas. Sila sa dik. Saglit lang tayo. Kuya, ano yan? Taho. Palaman muna tayo ng tiyan, ba? Wala tayong laman. Nagugutom na rin ako. Nakakagutom ang lamig, ba? Siyempre, di natin malalagpasin ang strawberry taho. Good. Bonus yung ano, Atok. Highest point. Bonus na nadaanan lang. Gana rin naman makikita, halos panaypag din yung sa loob. Boss, sticker. Nakita ko ang dami sticker ng ano mo, lagayan mo eh. Dito pa kami nagkita. Ano, level 2 ng Cordillera. Dito pa kami nagkita. Ano pangalan mo, sir? RB, shoutout kay Sir RB. Subscriber natin, nakita kami. Alam ko, may picture-picture ka lang din, titingin-tingin eh. Tatapusin na namin ngayon eh. Okay. Ito gamit namin eh. Ito rin yung pinag... Yun pa rin. Merong ano, may extra tangke. Ngayon, wala naman extra tangke. Huwag lang malilimutan magpagas katulad ng gabi namin. Kami naman, after nung level 2 namin, after ng last checkpoint namin, diretso na kami Manila. Ay, nice to meet you bro ah. Sige po, ingat po kayo ng inyong misis. Hello po. Alas 12 ng tanghali. At ganito pa rin ang itsura dito sa Atok. Grabe oh, alas 12 ng tanghali. Ito talaga ay puntahan ng mga riders. Mas malapit siya sa ano eh, sa Baguio eh. Bye-bye po. Ingat din po, enjoy. Hop, sama. Sama sana ako eh. Sige lang, kita po ako dyan. Yung nag-away-away pa kayo, no? Oo, napanood ko itong mga ito. Tsaka ito tulad ko ang kita. Away-away. Saan pa po kayo galing yan? San Pablo. San Pablo pa? Okay. Nakakapanood kayo mga yan nung nag-away-away. Talagang yun ang tandaan eh, no? Ng Philippine Loop yung nag-away-away. Okay po. Sir, nice to meet you. Sige po, ingat din po kayo, enjoy. Sige po. Let's go. Natatawa ako kay sir eh. Sa dami na matatandaan ng Philippine Loop namin, sabi, ito yung mga nag-away-away na sa Philippine Loop eh. Yung grupo eh. Pero all goods naman kasi kumbaga tumatak sa kanila yon yung Philippine Loop namin. Maraming salamat. Tapos si Sir ay taga San Pablo lang pala sila. Halos kalapit lang sa amin, nagkarlan. Laki din ang dinayo nila ha. Straight dito sa mismong Atok from San Pablo. Ako naman, umikot pa tayo na mismo ng level 2. Ayan na naman.
Ayan na naman. Akala mo gabi na rito eh. Akala mo paggabi pa lang. Alas 12 ng tanghali. Parang pagka ganito lagi yung klima, mas masarap na lang na lagi nakahilata sa bahay habang nanunood at kumakain, no? Abay, maambon pa ata. Nararamdaman ko. May parang pumatak sa may parting ilong ko eh. Pagka ganitong masyadong maulap, buksan nyo yung malakas yung ilaw na low beam lang ha. Parang sa ganon, visible kayo sa kasalubong. Lalo't kulay dilaw yan, katulad ni Kuya oh. Naka kulay dilaw na ilaw. Kita ko agad. Mas tumitindi yata yung lamig ah. Eto na, talagang zero na to. Zero visibility na talaga to. Bro, tanghaling tapat ba to? Parang magagabi na naman eh. Magagabi na. Alas 6 yata to eh. Yung puso ko, umihinto na naman ng tagta 10 seconds. Oo, tagta 10 seconds. Buti hindi ka biglang tumutumba dyan. Hindi naman, medyo nasanay ako ng gano'n nung nasaktan. Langya. Kulimlim, bakit ganito? Mag-aalas 12 pa lang ah. Ito yung pag nasa ano ka bro. Pag nasa atin sa Bulacan, sa Laguna, sa Manila. Tapos tanghaling tapat na sobrang init. Gusto mo na malamig, dito ko pumunta. Oo, eto. Grabe pala sa atok na to, no? Oo. Part na to. Tatawa ako doon kay Sir eh. Bakit? Sa dami na matatandaan sa Philippine Loop natin, yung nag-away-away pa eh. Alam niya, ano? Chismoso si Kuya. At least, tumatak sa kanya yung Philippine Loop. Sabi, oo, kilala ko yan. Kaya nag-away-away. Sabi niya, nag-away-away. Naka-big bike sila, Kuya eh. Yung nga, yung katabi pala nating big bike yun. Oo. Yung nagdating yung mga naka-big bike, Oo. na may mga best, Oo. natitingin-tingin din sa atin eh. Aba, sumabak ba naman ng level 2? Honda Beat at saka Yamaha Mio lang. May tawid ano pa? Tawid ilog. Meron pang isang mahabang rough road. May putikan pa, may landslide pa. Bro, kung halimbawa gano'n, naka-big bike tayo, Oh. mukhang sa unang checkpoint pa lang, di na tayo makakauwi. Bakit? Wala na tayong panggasolina. Tama. Ubus na agad yung budget. Saka yung usad dun, babagala lang din natin para humaba-haba yung mapuntahan. Hindi bro, pagka gano'n ano, Alam mo, eco mode yun? wala. Mas kailangan mo na ano doon. Dapat nga, mas kailangan mo medyo mabilis kasi nga, malaki. Malakas agad. Oo, malakas sa gasolina eh. Lugi ka pagka mabagal. Alam mo, may eco mode dun eh. Iba pa rin talaga yung motor natin. Kumaga kasi, mas tipid pa. Mararating din naman yung nararating ng iba. Oo naman. Di ba? Nasa driver na nga lang, nasa rider. Kung kaya niyang, kung malakas ang loob, matibay ang dibdib. Kailangan yung rider ang kargado. Oo. Para may lakas ng loob. Sa mga tinamasa nating daan na yun eh, talagang matinding lakas ng loob ang ano mo dun. Pero medyo nakakuha sila ng idea para hindi sila mapagod. Oo. Bubasa nila yung pinasukan natin. Hindi, kung aasa din kasi sila sa Google Map, doon rin sila ituturo nun. Sigurado. Pero kung sila yung tipong talagang navigator na talagang may mapa tapos inaalam kung saan, mas magaling sila. Kasi pwede nilang daanan yung hindi natin dinaanan. Oo. Na kung halimbawang mas madali, no? Para sa akin kasi, ano pa nag-adventure ka? Kung di mo naman dadaanan yung mga yun, di ba? Oo, isama mo na kung kaya. Oo. Yun nga yung isa sa pinaka-masarap na experience eh. Kung malalim talaga yun, balik talaga tayo. Oo. Kung malalim yun? Ako naman hindi. Hindi ako babalik. Oo. Gagawa ako ng paraan doon. Kung halimbawa malalim, pwede ko namang kumuha ng bato para doon sa dadaanan natin, doon bumabaw. Di ba? Pupunuin mo pa ng bato yun? Abay, oo. Ang dami. Kaysa naman bumalik, nakikita mo yung babalikan natin, paakyat, na mabato rin naman, mas mahirap yun. Naandun ka na, tatawid ka lang, napakaikli lang nung tatawid rin, kaysa doon sa mahabang babalikan mo. Ako hindi, bubuhatin yung motor ko dun. Oh, ikaw na malakas. Para saan pa yung kapangyarihan kong nen kung hindi ko gagamitin. Yan pala yung kapalit ng ng pagiging single, pinagpalit yung mismong magkaroon ng jowa, yung sa lakas. Magkakaroon ka ng nen. Ganun pala. Ganun yun. Reset. Tumataas yung mga ulap oh. Gantong-ganto yung nakita ko nung nagpunta kami noon ng Tinok, level 1 pa lang namin. Nasa tabi yung yung hamog. Habang papaakit kami sa Tinok. Tapos tumataas din yung mga ulap pa ba.
Habang tumataas yung ulap, syempre unti-unting nakikita yung yung view dun sa baba. Yun yung isa sa memorable sa akin ng Tinok. Sarap pagmasdan ng ulap. Ooh. 12:45 PM at nagpasa tayo ng tanghalian. Nag-ano na kami. Nag-decide na kami na kumain muna kung may madaanan at eto nadaanan namin. Welcome to Foodway Eatery. Kilometer 31 Top Dock, Atok, Benguet. Kakain kami dito. Masarap ang mainit na sabaw. Bago kami dumaretso, 1 hour and 4 minutes. Nasa 36 kilometers pa ata yan. Kain-kain muna. Huwag pababayaan ang sarili. Sakto, sabi ko na bulalo. Masarap ang mainit na sabaw. Hati na lang kami ni Lasadik dito at para tipid mode din naman. Sabi ko sa inyo, mayayaman dito. Hindi ka naman si ginagamit eh. Lemon talaga or lime oh. Magkano yan, bro? 200. 200? Hati naman tayo. Atin na. Ang laki ng pak. Ang laki oh. Eto rice. Ano rice na naman dito? Hindi. Akala ko all the rice. Ang dami. Sabi ko nga, dalawang rice lang. Ito na yung dalawa? Ano lang. Sarap. Sakto yan. May hiwayo sa buto oh. Grabe. Lasa, sarap. All goods. Nakakain na kami ng tanghalian at inuubos siya pa yung sabaw. Ayoko namang antukin. Kaya kailangan tumayo kaagad ako. Tingnan ko lang yung gulong natin. Yung pinagdaanan niya. Ayos na ayos pa din. Kapal pa rin niya oh. Wala naman ako naging problema eh oh. Grabe yung pinagdaanan mo, beastie oh. Malang yung dumi. Pag uwi, papalinisan ko to. Lalo na tong kila Sadik oh. Pwede na pagtaniman ng kamote eh. Dito naman sa binili kong crush bar bag, wala akong problema. 1:16 ng tanghali. Thank you po! Ayan, kung maladaan kayo dito sa Halsema Highway, kung papunta kayong Atok, maladaanan nyo to. Saktong-sakto naman yun sa cravings ko na gusto ko ng mainit na sabaw. Ayun, bulalo, meron. Siguro naman sa mga ganitong kalalamig na lugar, hindi mawawalan ng bulalo sa kanilang mga menu. Patuloy natin ang 36 kilometers na to. Woo! Iniisip namin ngayon kung anong ADL or yung known destination sa mismong Baguio ang pwede naming gawing checkpoint. Merong Mines View Park, may Botanical Garden, may mansion, ay kahit alin sa mga yon. Kumukulog-kulog na naman, paparamdam na naman. Kung merong Taguro, merong Taguras Fuel. Ayan, dito. Taguras, babae naman yun. Mrs. ni Taguro. Daig pa nito yung hamog sa Marilaki. Tsaka dun sa Meno, Cebu. Siyempre, Baguio to eh. Ano boy? Ano boy? Kaya ba? Kayang-kaya boy. Hindi ka inaantok? Hindi. Sumisipa yung mainit na sabaw boy. Oh. Pag nawala ang sipa. Ayun, auto na naman ito boy. Grabe yung walang katapusan eh. Yung ulap eh. Kanina pa no? Okay lang ganito. Wag lang yung may kasamang ulan. Oo. Oo. Sarap paghamog lang eh. Oo. Hahawiin ko na bro, hahawiin ko. Hawiin mo. Laka. Sabi mo, hahawiin ko na oh. Hawiin, lumangoy ka yata eh. Sisid yung boy. Opya, ito na naman. O, di ba? Ayan, biglang lumabas oh. Welcome! Barangay Ambasador. Ambasador, ano ba yun? Putol na eh, kulang ang letra. Ano pa kalayo? 26 kilometers pa. Mukhang doon lang bro, umambon. Huwag naman sana dito sa harapan. Pinapatigin pa tayo dun ah. Anong dyan yan? Ay, grabe naman pala ang hamog dito eh. Baka sa hamog lang yun, yung mismong basa-basa na yun eh. Oh. Ayun na nga oh. Naramdaman akong pumatak. Umaambon na. Eto na yun. At oh, mga
rider na nasa harap yung mga nagsisilong na. Mukhang malakas yata ulan dun ah. Anong lugar na to? Sigad Tublay. Hindi, kaya pa. Hindi pa naman ganun kalakas. Diretso ah. Kano kalayo lilikuan? Ayun, 2 kilometers. Oh, malapit lang yun. Wala nyo yun. Kinakakwento para mawala ang antok, lumagpas na tayo. Buti na ano akong tingnan. Hagibit parang lagpas yata. Alas 2 na pala. Oo. 18 kilometers na lang eh. Parang magagaya pa kagabi. Tumagal ng tumagal. Wala lang gas. Dito naman, dahil umaga, mag-uubos ng gas. Palayo ng palayo. Hindi ganun maghapon. Tapos dun, umaga lang. Ito, kakanan dito. Oo. Sa may gas station na to. Wala naman kasi nakalagay. Yun. Nasa gilid. Abay, matarik pala to. Pakyat. Baka may gas station dyan sa bungad. Kalahati na lang tayo. Abot naman to, 16 kilometers, kalahati. Ayaw nga, 12 na lang pala. Sa akin, 12 16. Tarik na naman ito. Welcome to Lamot, Christ the King Chapel. Ang pinapano sa amin sa checkpoint is Christ the King Church. Yung sa akin na search ko is sa Baguio mismo. Yung kay Lasadik, yung dito yata malapit na. Yung sa, ang pangalan ng road ay Shilan Bekel. Baka kanya yung tama, hindi yung sa akin. Kasi kung halimbawa yung sa akin, Baguio, hindi naman yan nakalagay sa sa checkpoint, sa mismong passport. Tingnan natin to kay Lasadik. Si Lasadik muna ang aking paunahin. Ito na yung Bekel Ito, may lilikuan dito. Paakyat. Shilan Campus Star. Dito na ngayon. Tama yung kay Lasadik, hindi yung sa akin. Shilan Bekel Katapos nito, last one. Parang ano to parang camping site ang itsura May hotel din pala rito. Ayun Barangay Bekel, Municipality of La Trinidad. I love Bekel. Eastern La Trinidad National High School. Ito pala yun. Narating ko din. Wala. Mga nagbabasketball lang, nakasando. Matitindi. Bekel Elementary School. Yung gas station. Pag-gas din kami dito bago kami dumaretso. Alam ko na to. Ito yung daan ng Paambuklaw Ito na yung Pabagyo. Dito kami dumaan ng Dito kami nagpagas nun Makapag-CR na din muna bago magpagas. All goods. Full tank na ulit si Bisti. Di namin malaman kung anong Christ the Church na yun, simbahan kung saan dito. Baka yun na nga yung kaninang dinaanan namin na nakalagay lang ay chapel. Yung tinuturo kasi kay Lasatig, dito na paglabas mismo ng sa may kanto, dito sa may Petron. Sa akin, iba yung tinuturo. Ito na nga, paakyat dito. Ito, may daang pinapapasok kami. Ito. Tingnan natin. Walang daan. Walang daan. Ang kulit Teka lang. Doon, liliko pa pala doon. Mali. Pagkapaakit niyan. Nakita ko kasi kagad may papasok Akala ko dito Pinapabalik pala. Balik nga, balik. Ang kulit Doon na nga yata yun Ang gulo mo. Ang dami naming pinasok na mga kanto. At isa pa kami nakarating. Ito palang dinaanan namin na chapel. Ito pala yung Christ the King Church. Kasi yun din yung nakita namin doon sa mga naunang nag-level to na dito rin sila mismo nag-picture or nag-checkpoint. Ayan day number 6. 78,968. May dagdag pa yan Yung pagbalik namin dito may dagdag pa to. Kaya kung kayo ay magle-level 2 at hahanapin nyo yung pangalawa sa huling checkpoint, eto na yon. Kasi nakalagay naman Christ the King Church, Shilan Bekel. Eto lang naman yung Shilan Bekel. Ito yung sakop ng mismong Bekel. Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Dito na ako sa may parting baras. Wala ng hatak, ang walang niya. Hoy, Bisti, pauwi na tayo. Ngayon ka ba magagaganyan? Ano nangyayari? Kahit anong piga ako sa throttle niya, nawawala Ayun. Nawawala. Nawala na naman. Ala. Ano nangyayari sa'yo, Bisti? Pauwi na tayo. Ba't ka pa nagkakaganyan?
Magkakaroon, mawawala. Wala nga, ang bigat pa naman ng mga karga ko. Ngayon ko pa nagkaganyan. Aakit pa tayo ng Pililya, aba. Ang nangyayari sa'yo, Besti, wag ngayon. Pauwi na tayo. Ay, nako. Kakapultak ko pa naman oh. Lagi tuwing pauwi na lang tayo. Buti hindi nangyari to sa Cordillera, kundi mas malala. Ay, nako. Saan tayo abutin ito? Mamaya baka tumirik na tayo Ito paahon. Dahan-dahan lang ako. Ang mangyayari sa'yo pagdating ng Pililya, panay ahon yun. Ngayon ka pa nagkaganyan.